Si Kudarat ang pinakamakapangyarihang sultan. Anak siya ni Raha Buwisan ng Maguindanao at kaapu-apuhan ni Sharif Kabungsuan, ang unang Muslim na sumakop sa Pulangi o Rio Grande de Mindanao noong taong 1515. Alam niyo ba na si Sultan Kudarat ang instrumento ng pagiging Muslim ng mga katutubong Maranao? Narito ang istorya ng mga Maranao. Isang araw, pinagalitan ni Kudarat ang kanyang mga tagasunod na datong Maranao dahil sa pagtanggap daw ng mga ito ng pagkatalo sa ilalim ng mga Kastila. Sabi niya, alam ba ninyo kung ano maaaring mangyari sa inyo kapag pumailalim kayo sa kapangyarihan ng Kastila? Magiging mga alipin kayo. Tignan ninyo nangyari sa mga Tagalog at mga Bisaya. Sa mga Raha, sa mga dato na ngayon ay alipin na lamang. Naging putus-putusan sa mga anumang ipag-utos ng mga Kastila. Ganyan ang maaaring mangyari sa inyo. sige, magpailalim kayo sa mga Kastila. Bukas ay pagsasagwanin nila kayo. Pero huwag kayong kakagat sa kanilang matatamis na salita. Mapanlin lang ang bawat salita ng mga Kastila. Hanggang sa mabasa ilalim kayo sa kanilang kapangyarihan. Ayon sa aklat na Roots of the Filipino Nation ni Onofre Corpus, ang tingin ng mga datong Maranao kay Sultan Kudarat ay isang pantas. Kaya sumunod sila sa payo ni Kudarat na labanan ang mga Kastila. Nagtagumpay ang mga Maranao sa tulong ng mga mandirigma ni Sultan Kudarat. Saan ba nanggaling ang salitang Moro-Moro? Galing ang salitang Moro-Moro sa dulang pang-entablado na tinatawag na komedya, isang romansang panlibangan ng mga Kastila tungkol sa pakikipagsapalaran ng mga prinsipe sa malalayong kaharian. Libangan din ang Moro-Moro ng mga katutubong Katoliko. Naglalaban na ang mga artista sa entablado ng Anis de Mano. Moro laban sa Kristiyano. Ayon sa Moro-Moro, pinagtatanggol ni Kudarat ang kanyang kuta, pero laging nananalo ang mga Kristiyano. Siyempre, dahil sa entertainment lang sa mga manonood ang pagkatalo ng mga Moro. At ngayon, ang top hits, mga nagawa ng sultanato ni Kudarat. Una, ang pagbuo ng Bitara Atas o Konseho ng Nakatatanda. Pangalawa, ang pagtatayo ng burokrasya o gobyerno. Pangatlo, ang pagbuo ng mga batas. Pang-apat, konfederasyon ng mga kaharian ng Maguindanao at Buwayan. Siya ang pinakaunang sultan na nagtayo ng konfederasyon. At panlima, si Kudarat ang nanguna sa pakikipagtalakalan, kasunduan at tanggulan sa mga kolonyal na kapangyarihan sa Timog Silangang Asya, gaya ng mga puwersang Dutch, Ingles at Kastila. Sabi ng lola ko, sa amin sa Bicol, nangaalipin ang mga Moro. Totoo ba ito? Mula Bicol hanggang Visayas, malakas ang religiosity
O ang pagiging Kristiyano ng mga tao kung ikukumpara sa Luzon ng mga panahon na yun. Dahil patuloy yung kanilang karanasan na sinasalakay sila ng mga Moro. Ayun. At marami sa kanila dinadala sa Mindanao. Nagiging mga bihag sila, taga-sisid ng perlas, mga taga-bungkal ng lupa. At yung iba sa kanila, ine-export bilang mga slaves o bihag. Nagtatrabaho sa plantasyon sa Indonesia. Patuloy ang malaepikong salaysay tungkol sa kabayanihan ng mga Muslim, gaya ng parang sabil ng mga taga-Sulu. Yung mga teritoryo ng Sulu, no? Tawi-Tawi, no? Basilan at Zamboanga, no? Napakalakas na nito, no, na sultanato sa katunayan, ano, meron itong mga pakikipag-ugnayan sa China, no? Ugnayang kapangkalakalan, ano, na nadidinig natin na pati yung tinatawag na banig, no, mula doon sa Sulu, yung Sulu mats, no, ay nakarating, no, hanggang China, no? At hindi lang China, no, may ugnayan ding komersyal ang sultanato ng Sulu sa Ternate. Sa Ternate, ito ay isang pulo, no, maliit na pulo sa Molucas na napatan niya dahil sa spices, no. Ang spices matagal nang nandyan, no. Hindi ito naging popular dahil sa mga Portuges. Sa katunayan, meron ng kalakala ng spices bago pa man dumating yung mga taga-Kanluran, eh. Kahit na maliliit na mga pulo ang Sulu, na wala namang masyadong mga, sabihin natin, mga land resources, naging batayan ng isang matatag na, na political institution, institution political. Kasi dyan ang daanan ng ruta ng trade papatungo ng Indonesia at Malaysia, yung papatungong India, no, hanggang Arab world. Nagbabayad ng toll yung mga inchik dyan, eh. Pwersahan silang pinapupunta riyan para magbayad ng toll at mag-replenish ng mga produkto, yung pagkain, halimbawa. Ito ang mga produkto ng Sulu na galing sa kadagat-dagatan at kagubatan. Tripang, pugad ng ibon o bird's nest. Camphor, inang perlas o mother of pearl. At shell ng pawikan, tortoise shell. Kailangan daw ang mga ito ng British East India Company para mabalanse ang kanyang kalakal sa China. Ang mga pagkilos ni Sultan Kudarat at pati ng iba pang mga pinuno ay naaayon sa pananaw na pandaigdig ng taga-Maguindanao. Saklaw ng pananaw na ito ang lawak at haba ng Kailogan, ang Pulangi o Rio Grande de Mindanao sa sangkalupaan at ang Mandanawi Dar es Salaam o ang Mindanao. Ibig sabihin, ito ang lupain ng kapayapaan o land of peace sa kanilang alamat. Simbolo si Sultan Kudarat ng leader Muslim na naghangad ng kapayapaan. O kayo naman, mag-interview kayo ng kaeskwela o kaibigang Muslim at alamin ang sumusunod. Etnikong grupong kinabibilangan niya, lokasyon ng kanyang bayan o probinsya, at ano ang kanyang konsepto o diwa ng kapayapaan at pagsasarili sa kasalukuyan. Kabataan tayo na, sama-sama tayong magbalik tanaw sa nakalipas. Ipinunla ng mga nauna sa atin ay ating pagyaman.